sa atin sumilang ngayon, manunubos Kristo po. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-aawitan ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan na sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ng iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngulit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang mga pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipapalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa, at sa pamamagitan niya ay ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kakilala. Mga bansang di kilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang taligtan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamon nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugkot kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ay inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng may papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ito ang Kordero ng Diyos, ang sala ng sinuko, pinapawi niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri Puri sa sa iyo, iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga rin po, Father. at maligayang pagdating sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Tanong, pamilyar po ba kayo doon sa yung kwento ng footprints in the sand na minsan ay nakalagay sa design ng kalendaryo o sa mga nakadisplay sa bahay? Well, yung footprints in the sand is a story about a dream of someone na sa kanyang panaginip, siya'y naglalakad sa dalampasigan. At habang siya'y naglalakad, nagfa-flash sa langit yung lahat ng mga bahagi ng kanyang buhay. At isa sa napansin niya, kapag ang nakikita niyang bahagi ng kanyang buhay ay yung masasayang bahagi, laging dalawang pares ng bakas sa buhangin ng kanyang nakikita. Pero napansin din niya na kapag
ang nakikita niya ay yung mga lowest moments ng kanyang buhay, yung mga saddest part ng kanyang buhay, ang nakikita niya lang ay isang one pair of footprint sa buhangin. At dahil dito, sa kanyang pagtataka, nagtanong siya sa Diyos. Ang tanong niya sa Diyos ay ganito, Lord, sabi mo kapag ako'y naging tapat sa iyo, sasamahan mo ako sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Pero bakit sa malulungkot na bahagi, parang hindi mo ako kasama kasi iisang pares ng bakas ang nakikita ko. At sinagot siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, sa mga panahong nahihirapan ka, hindi kita iniiwan, binubuhat kita. Kaya pala isang pares lang, kasi bakas ng Diyos at binubuhat siya ng Diyos. So, yung kwento po ng footprints in the sand is a reminder for us that no matter what happens, God is always with us. Yan ang katotohanan. Yan ang ipinahayag din sa atin itong nakaraang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang salitang Emmanuel, na ang Diyos ay kasama natin. Sa anumang karanasan, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon ng ating buhay. Even in the lowest moment of our life, He is with us. God will always be with us. At ngayong ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Ito muli yung ipinapaalaala sa atin. Bakit? Kasi sa katesismo ng simbahan, ang turo sa atin ay sa pamamagitan ng binyag, nalililis ang kasalanan ng isang tao. Especially yung original sin, yung kasalanang man na minana natin sa ating unang mga magulang. Pero hindi nangangahulugan nito na noong bininyagan si Jesus, ibig sabihin siya ay makasalanan. Or ibig sabihin na siya may taglay na kasalanan. Sapagkat hindi ito mangyayari sapagkat siya ay Diyos, siya ay banal. Ngayon, bakit si Jesus ay bininyagan o bakit siya ay nagpabinyag? Ang kahulugan nito, sabi ko nga kanina, ang kahulugan nito ay yung banal ay nakiisa sa mga makasalanan. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, ang Diyos na banal, ay bumaba mula sa langit upang makiisa sa tao na makasalanan. And if we will go back to the history of creation, ito naman talaga yung katotohanan eh. Ang Diyos, ibinigay ang lahat sa tao para pangasiwaan ng tao. At ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Pero ang tao, nagkasala, napaalis sa paraiso. Pero hindi pinabayaan ng Diyos. Nang umalis sa paraiso ang tao, binigyan pa niya ng damit, sinuotan, at binigyan pa ng kakayahang mamuhay para sa kanyang sarili. Pero hindi tumigil doon ang Diyos. Ang Diyos patuloy na nagpaalaala sa tao, patuloy na nagpaalaala ng kanyang pag-ibig, patuloy na nagpaalaala ng pagbabalik loob. At hanggang sa nagkaroon ito ng kaganapan sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, muli, ito yung ipinapaalaala sa atin ng pagdiriwang ngayong araw na ito. Na ang Diyos ay talagang kasama natin. Ang Diyos ay nakikiisa sa atin at patuloy na makikiisa sa atin. Sabi ko nga kanina, no matter what the situation is. Sa kalungkutan at kahirapan, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, lagi nating kasama ang Diyos. And I always believe na God's grace shine brighter in the darkest moments of our life. Mas lalong tumitingkad yung presensya ng Diyos, mas lalong tumitingkad yung biyaya ng Diyos sa mga panahon na tayo ay, alam niyo, yung bagsak na bagsak. Kasi ang analogy ko po dito ay yung bituin sa langit. Pag maliwanag, ganitong umaga, wala tayong nakikitang bituin. Lumalabas ang bituin sa kadiliman. At sa tingin ko, ganun ang biyaya ng Diyos. Ganun ang presence ni Lord sa buhay natin. It's not only during the happiness moments of our life, but most especially during the lowest moments of our life. We just have to seek Him with our heart. We just have to seek His presence sa pamamagitan ng ating puso, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil ang pangako ng Diyos na siya'y magiging kasama natin
ay nananatili at mananatili hanggang sa wakas ng panahon. So mga minamahal na mga kapatid, again, as we celebrate the feast of the baptism of our Lord this day, may we be reminded that He is always with us. Binubuhat tayo, pinagagaan ang ating mga dalahin, sapagkat siyang Emmanuel, ang Diyos na lagi nating kapiling. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, itinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Walang araw mumutawi sa bibig ng
narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, inindak sa katuwa. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana ay mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana.
Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa ng 12 ng tanghali at ang misa ng 9 ng umaga at 12 ng hapon ay healing mass at liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan.